Hello guys, start na tayo sa part 1 ng training series natin for bracket slider assembly. Okay, create tayo ng bagong model, select file, create new, control N. At the selection, select the part and hit OK. Okay, punta tayo dun sa sketch tab. Select the sketch tab, select nyo yung sketch or S at keyboard. I-select nyo yung front plane. Okay. Sketch na natin yung ating model. Select natin yung line or L. Hit L on keyboard. Okay. Sketch natin yung model natin. Kahit hindi yan naka-dimension pa, okay lang yan. Tuturuan ko kayo kung paano yung i-dimension at gawing fully defined sketch. Okay. Okay. Pwede nyo i-right click and select or escape. Escape on keyboard. Okay. Ngayon, gawin natin ay select nyo yung origin point. Hold nyo yung control sa keyboard. Select nyo yung nasa ilalim na lines. Okay. May lalabas na properties. Relation properties. Select nyo yung midpoint. Para yung itong lines na to naka-midpoint dun sa origin natin. Dahil mamaya gagamitin natin yan dun sa pag-mate natin at sa mga iba pang sketch. Okay? Select natin yung midpoint. Okay? Pwedeng select nyo lang na ganyan or escape. Ngayon, select natin ulit yung dimension or D or right click. Hold nyo yung right click sa mouse. Hold nyo yung mouse, right click. Lalabas yung, select nyo lang through left or right, up and down yung smart dimensions na icon. Okay, ganun. Okay, add na natin yung dimensions. Select natin tong lines na to. Ito ay 90. Okay. Select natin. Lagyan natin ulit ang dimension o D or right click. Itong lines na to 15 1.5. Okay. Add pa tayo ng pangalawang dimension. Select nyo to at itong top line ito ay 25. Yung check na icon. Okay, itong lines na to ay 15 din naman. Nakikita naman natin sa model, pwede nating i-type na 15. Okay, parang inulit lang natin. Pero, turuan ko kayo na pwede rin niyang gawing parehas na lang. I-select nyo yung dalawang lines. Itong lines na to. Pwede nyo itong i-select. Kulinyar. Okay? May isa pang way. Ando natin. I-select nyo itong dalawang lines na to kasi alam nyo namang parehas sila. Kung parehas sila, pwede nyo i-select. Hold nyo yung control. Select nyo yung pangalawang lines. Pwede namang equal. Okay, same result lang rin naman yan. Maraming way naman to kung paano ito i-drawing. Okay, mas mamimili lang kayo kung saan yung mas mabilis para sa inyo. Okay. Lagyan natin ang dimension tong top. Select nyo yung dimension, smart dimension or D sa keyboard. Lagyan ng lines. Lagyan nyo ng dimension. Dimension niya ay 70. Okay. Okay. Press escape. Diba hindi pa siya nakapantay? Kasi nga hindi pa siya fully defined. Okay. Diba ito dapat ay nakasentro. 70 nakasentro sa 90. Dapat may 10 mm both sides siya. Pwede rin ang gawin nyo. I-select nyo itong dalawang lines. Pwede nating lagyan ng, try nating lagyan ng dimension.
Click nyo itong lines na to. Itong lines na to. Pwede nyo lagyan niya ng 10 mm. Enter. Fully defined na siya, naka-block na. Or, alam nang kasi natin nakasentro. Burahin natin, ulitin natin ha. Or, select nyo itong dalawang lines na to. Yan. Select nyo yung equal dun sa properties. Okay. Fully defined pa rin siya. Okay. Exit na natin yung sketch dahil ay extrude na natin to. Okay. Hit space sa keyboard. Select nyo dito yung isometric or alt 1 sa aking key. Shortcut keys. Okay. Select natin sketch. Punta tayo dun ngayon sa features tab. Select nyo extruded icon. Okay, dito sa extruded icons, pwede nating yung blind, ang purpose yan ay left to right. One directional lang yan. Pwede nating i-select din yung mid plane. Mid plane para both sides. Nakasentro siya. Mag-extrude siya ng mula sa midpoint. Okay? Lagay natin yung dimension na 30 mm. 30, enter. I-okay nyo lang. Okay. Ngayon, isunod na natin yung pangalawang sketch natin. Select nyo itong front plane. Select nyo yung sketch. Okay. Hit nyo yung space uli. Ito, normal 2 or alt 2. Kaya magandang may shortcut ka, hindi ka na madami pang pinipindot. Susunod, ituturo ko yung shortcut keys naman. Kung paano natin i-customize. Okay, punta tayo sa sketch. I-sketch natin yung pangalawang drawing. Okay. Gawa tayo ng circle. Right click, select. Okay, pwede natin tong gawing equal. Select natin yung dalawa. Okay. Ito pala ang tips. From left to right, pag nag-start ka left to right, lahat ng mata-target mo lang sa loob ng selection box, yun lang yung masiselect mo. Gaya nito, half lang, hindi ko yan masiselect. Pero kung i-select ko yan left to right ng lahat, kompleto, mata-target ko yan. Pwede namang right to left, lahat ng tatamaan, pwede namang right to left, hold the left mouse button, right to left, lahat ng tatamaan niya, masiselect niya rin naman. Okay? Select na natin, pwede ring select, tapos plus control sa keyboard, i-select yung pangalawang circle, i-select yung equal. Okay. Lagyan na natin ng dimension. Ang dimension nito ay center to center ng dalawang circle ay 30 mm. Type 30 mm. Okay, close dialog box. Pwede rin. Saka, lagyan na natin ng lagyan pala muna natin ng lines. Okay, select natin to. Para lumabas yung quadrant, ulitin ko, select yung lines. Para lumabas yung quadrant, itapat nyo lang dun sa circle. Huwag nyo muna i-click. Lalabas yung pinaka-quadrant nya. Select nyo yan. Okay, follow nyo lang yung drawing. At wala pa siyang dimension, lalagyan natin mamaya. Okay. Okay. Select yung quadrant. Oh. May sobrang line, pwede nang right click or press escape. Pag nag right click kayo, select yung select or escape. Escape na lang. Mabilis pa.
Okay, ngayon, alam naman natin kasing parehas yung lines na yan. Ngayon, isisentro muna natin tong drawing natin dahil nakasentro sa dimensions. Select natin yung origin point, select control, hold control, select yung line, select midpoint. Okay. Okay. Select nyo tong dalawang lines na to. Select nyo yung equal. Okay. Ngayon, lagyan natin ng dimension pa yung natitirang sketch. Okay, gagawa tayo muna ng lines para i-trim. May reference point tayo. Select nyo yung line, select nyo yung quadrant sa sulok, sa dulo, sa pangalawang circle. Okay, press escape. Okay, titrim natin ngayon. Select nyo dun sa sketch features, yung trim entities. Okay. Ngayon, i-select natin yung trim to the closest. Ang purpose ng line na yan ay, purpose ng icon na yan, para yung pinakamalapit na selection dun sa mga lines, yun yung matatanggal natin pag sinelect natin. Okay, ito hindi na rin natin to kailangan. Natin yan. Okay. Press escape para mawala yung command. Okay. Ngayon, lagyan na natin ng dimension. Select nyo to. D or Smart Dimension. Okay. Ang radius niya ay 12.5. 12.5. Okay. Okay, fully defined na ang ating sketch. Ngayon, hit escape. Pwede na nating i-exit yung sketch natin dahil fully defined na. Okay, mag-i-extrude na tayo ulit. Kaya nang ginawa natin, hit space. Select yung isometric or Alt 1 para mas madali nyo makita kung paano natin i-extrude. Ngayon, mag-extrude tayo. Select yung sketch 2. Punta tayo doon ngayon sa features. Select yung extruded. Okay, okay. Ang dimension niya ay 40 mm. Dahil both sides dapat siya naka-extrude, select natin dito sa selection ang mid plane. Okay. Type natin dito na 40. 40. Hit enter. Keyboard. Select OK. Okay, ayan na. Ngayon naman, yung susunod na sketch ang gagawin natin. Dahil nga nakasentro talaga yung ating model, kaya natin masabi kung mas madaling nakasentro. Select natin yung front plane or pwede rin ditong plane na to. Itong plane na to, pwede to. Select na lang natin itong front plane. Sketch. Punta tayo sa sketch tab. Sketch. Select natin to or pwede ring escape muna natin. I-select nyo muna to. Tapos may lalabas na pop-up icon dyan. Pwede nyo itong i-select. Pares din yun. Tayo natin i-select. Okay, nandun na tayo sa sketch. Kaso lang, hindi natin makapag-drawing. Yung view natin ay naka 3D, naka isometric. Pwede natin gawin ay i-hit natin yung spacebar sa keyboard. Select natin yung normal 2 or alt 2 sa shortcut. Select natin. Okay. Sketch tayo ng ikakat naman sa kanya. Okay, select natin yung circle. Okay, para makita natin yung pinaka gitna nung
nung radius o yung arc, itapat natin yung mouse natin na dun sa pinaka-edge nung radius. Okay. Nag-appear na siya. Mag-i-snap naman talaga yan. Mag-i-snap. Okay. Select nyo yan dyan. Ganun din sa kabila. Itapat nyo. Nakakalabas yung... Okay. Nakasnap talaga siya. Okay. Diba? Dahil parehas lang naman to, hit natin escape button. I-select natin from left to right. Para kahit half side lang i-select natin, okay lang. Kung left to right naman, kailangan nating i-select lahat. From right to left, kahit anong tamaan nung selection box, masiselect siya. Okay. Select natin yung relation na equal, dahil parehas lang naman siya. Ngayon, ang radius niyan ay 7.5. Dahil naka-diameter tayo, circle, diameter, lagyan natin ng dimension na 7.5 radius. O ano ba dapat yan? Sa diameter natin, yan ay 15. Dahil kalahati. 15. Kalahati. Close dialog. O, pwede na natin yang exit yung sketch. Pwede rin dito na tayo maglagay ng cutout para sa ilalim. Pwede rin natin gawin yan. Ilagay natin, gawa tayo muna ng lines. Yung forma ng pinaka-lines natin. Okay. Kahit hindi pa perfect yan, malalagyan natin ng dimensions. Ito na yung cutout natin. Hit nyo yung escape para mawala yung command. Okay. Isentro lang natin yung pinaka-slider natin sa ilalim. Or lagyan na natin ng dimensions. Okay. Control. Select Smart Dimension or hit D on keyboard. Okay, lagyan natin ng dimension 22.5. Ito rin, lagyan natin ng dimension 45. Okay, lagyan natin ng height. Select nyo itong line na to dun sa edge ng model natin. Ito ay 5 mm. Okay, itong radius na, itong angle na lang. Select nyo yung dalawang lines. Parang nag-AutoCAD lang kayo. Okay? Para ma-lock nyo yung angle na gusto nyo sukatin, itapat nyo dun sa angle na nilalagyan nyo ng dimension. Dun sa part. Dito, lagyan natin. Right click. Para nakalock. Ayun, yung icon na parang lock na yan. Right click nyo. Okay? Oh, hindi na siya gumagalaw. Pwede ko na siyang i-move. Doon pa rin siya nakalock. Select nyo yan. Left click. Para lumabas yung dialog box. Type 45 degree. Hit enter. Okay. Ganon din sa kabila. Pwede nyo rin lagyan ng dimension yan. Or, pwede nyo select yung dalawang lines. Select nyo yung equal. Okay. Parehas na silang 45 degrees. Okay. Hit na natin i-close na natin itong sketch. Lumabas tayo sa sketch. Okay. Hit natin space sa keyboard para sa isometric view. Mas madali nyo makita. Nakita nyo ba na nandito lang yung sketch, hindi nandito sa ikabila? Okay. Okay, balikan natin. Ngayon, ikakat na natin. Select nyo yung sketch tree. Punta sa features. I-select nyo to ngayon tong extruded cut. Or shift E. Ang keyboard ang shortcut key sa akin. Select nyo. Okay. Automatic na siya. Yung blinds, ibig sabihin kung hanggang saan lang yung cut niya. Dahil yung cut natin ay
sagad sa model, select natin yung blank dito sa selection. True all. Select yung true all. Okay. Hit OK. Lagyan na natin ng butas yung ating model. Okay. Punta tayo dito sa Hole Wizard. Tuturuan ko kayo sa Hole Wizard. Dahil yan ay M6. Okay. Select natin yung Hole Wizard. Dahil ito ay nakatap. I-select natin tong straight top. Okay. Ngayon, dito sa end condition, i-select lang natin yung blind. Dahil ang top niya ay 10 mm lang daw ang top. Pero ang butas ng hole natin ay, ang length ng butas natin ay 13. Okay, type natin yung 10. Automatic yan na magiging 13 yung length ng hole natin. Dahil hindi naman naabuti ng threading yan eh. Okay. Sa options naman, ito lang naman yung display. Cosmetic thread, pero kalimitan para mas mabilis yung model, hindi ko na nilalagay yan. Okay, ngayon naka-setup na tayo. I-select na naman natin yung position. I-select nyo ng position, i-select nyo kung saang plane, saang surface ng model dapat mailagay yung holes o yung butas, yung naka-thread natin. Select nyo tong plane na to. Select that plane. Okay. Ngayon, nahihirapan tayo eh kung i-select ko yan dyan. Ngayon, i-select natin, hit natin yung space sa keyboard. Space. Select natin yung normal 2 or alt 2. Okay. Hindi natin pipindot yung escape. Huwag tayong pipindot na escape. I-select natin ngayon. Okay, mag-select tayo ng 4 na butas. Okay, kahit hindi pa magkapantayan, tuturo ko sa inyo kung paano. Okay. Hit OK. Okay, yan. Nagkaroon na ng mga butas, kaso lang walang dimension. O, paano natin i-edit ngayon? Para ma-edit natin, pakita ko lang sa inyo kung paano natin i-edit. Select nyo yung features na M6 top hole 1. Select nyo to. Arrow na to. Arrow down. Okay. Select nyo tong sketch 4. Hanapin nyo yung pinaka center point nila. Okay. Select nyo. Select nyo tong edit sketch. Okay. Para mas madali natin makita, i-select natin to normal to, hit space. Okay. Lagyan natin ng dimension. Select natin smart dimension or D, or right click, select nyo yung smart dimension na naka-pop up sa icon. Select nyo to. Lagyan natin ngayon ng dimension. Center to center niya ay 15. Okay. From center, from circle to endpoint ng model natin, pwede rin naman natin gamitin dito sa isentro na lang natin sa origin point. Pwede rin yan. Kunin natin yung center point, pero mas prepare ko dito lagi sa edge. Dahil sa actual, hindi kayang kunin niya ng fabricator sa center to center. Okay, gawin natin na select na, lagay natin dimension na 7.5. Okay. Yung kumpleto na natin yung dimensions natin. Select natin itong point na to. Yung pangalawang point. Okay. Ang dimension niya ay 55. Okay. Ganun din, pwede rin natin i-sentro to.
click natin yung center point dun sa hole, reference hole. Pero ang gagawin ko, laging ako sa edge nagsiselect. Dahil sa fabrication talaga, hindi nila kayang kunin yan. Maliban na lang kung naka-CNC yan. Saka para may reference din yung QC nyo pa nagche-check. Okay. 17.5. Lagyan natin. Okay. Napansin nyo ba merong isa nga tayo naka-fully defined na holes? Press ko muna yung escape para mawala yung dimension, command. Okay, may isa tayong fully defined, tapos meron tayong apat na hindi fully defined. Ngayon, ang gagawin natin, from left to right, siselect natin yung hole reference. Okay, na-select na natin. Ito yun. Select natin tong sa relations. Select natin tong horizontal. Pansinin nyo to, ito ay magiging pantay itong dalawa nito. Horizontally. Okay. Ganon din sa ibang reference hole. Select natin yan. Align naman natin ang vertical. Okay. Ganito rin dito sa kabila. Ganon din sa baba. Okay. Hit natin. Exit na natin yung sketch. Okay. Naka-align na. Hit natin space. Select lang natin isometric para mas may view tayo. Okay. Ito na, tapos na tayo dun sa paglalagay natin ng holes. Ngayon, ang kulang na lang ay yung chamfer sa side. Okay. Punta tayo dun sa features. Under ng fillet. Select natin yung chamfer. Okay. Palitan natin, lagay natin 2. Okay, select natin to. Ito yung pwede natin nandito pupunta yung mga selections natin. Select natin yung kailangan lagyan ng chamfer dun sa drawing. Itong line na to. Itong line na to. I-hit nyo tong okay. Okay. Okay, tapos na tayo. I-save na lang natin yung model natin. Save natin. Okay. Okay. Okay, thank you para sa part 1 ng training series natin sa bracket slider assembly.